We are back. Welcome to the U.S. Business Tax Preparation course brought to you by the Borderless Accountants. We are inviting you to join our community. Live training backed by U.S. CPA firm, recorded, replayable, and most importantly, it's free. To join, like and follow us on all of our social media handles from YouTube, Facebook, TikTok, and fill out our unified Google form to gain access to our exclusive BA lobby on Telegram. Wanna be an intern or have the potential to be employed by our partner firms? Join us on www.borderlessaccountant.com so we can monitor your progress in our courses real time. See you there! Na-challenge ba sumayaw, Miss Alma? Si Miss Alma talaga may pakana ng lahat. Eh, kasi siya naka-feature dun sa post niya ni Zera. Kakanta si Chris. Di talaga kakanta sa sayaw. Eh di, syempre, practice talaga siya. Pressure ba? Anyway, Miss Alma, nakuha ko na yung nagtali na ako doon sa binigay ni Chris. So, tingnan na lang natin yung room recording niya. Ako hindi ako... nakuha ko kasi yung kasi may nag-dissolve doon na isang yung si Claudia. Di ba mayroon siyang other increase or decrease doon sa niya. Parang zero out kasi siya. So, napunta siya sa the other decrease and increase. And then, chinek ko kasi sa Perplexity kung paano siya i-input dito sa ProConnect. So, na-input ko naman siya. So, nag-balance naman siya so far. Habol lang ako sa ginagawa mo. Habol kami, habol. Tingnan natin yung May tanong lang ako. Yes po. No, kasi bali nung inaano ko yung sa ProConnect, tinitingnan ko yung ni Chris regarding dun sa, alam mo yung licenses held, yung part na yun. The 2.5? I don't, one something, yeah. No, yun. The 2.5, yeah. Sa, bali, di ba ang inano ni Chris, una sa balance sheet is other asset. And then, pagdating niya ng ProConnect, bali ang napunta siya sa intangibles. Yes. Ngayon, hindi ko makuha, paano hindi siya palilitawin sa ending 2024 kasi lumilitaw siya. Yung intangible. Hindi ko ma-figure paano siya i-input sa beginning and then the amortization na hindi na siya lilitaw sa ending ng 2024. Lilitaw pa rin siya sa ending ng 2024 kasi ando doon siya. Tama? Ando doon pa rin siya, di ba, sa 2024? Wala naman siyang amortization eh. Ay, wait lang ha. Okay, can you share your ProConnect? Titingnan natin. Ang dami kong ginawa. Or pwede rin naman ako ang mag-share para doon sa balance sheet. Ito wait, paano ba ako mag-share? Saan na ako? Take your time. Wait lang. Tingnan ko rin yung balance sheet ko, ha? Nasa 1065. Yung intangibles, nasa 2024 pa rin siya na balance sheet. Yes, nasa beginning. 2024. Yes, nasa beginning siya. Po, 2024 po. May ending pa rin siya. Na may kung makita mo doon sa ang tawag nito? Nakikita niyo na ba? Nakikita niyo na? Wala pa po. Baka mabagal lang po. Okay lang po. Take your time po. Intangible. Ayan po. Tingnan ko ha. Intangible. Other current asset. Ito The 2.5. Yes, ito hindi ko siya alam kung paano hindi siya palilitawin. Kasi doon kay Chris. Yung kay Chris. Yan yung kay Chris. Yung shinare mo? Ito yung puti kay Chris. Ito yung sa akin, yung green. Meron siya ito, hindi ko alam kung paano siya hindi palilitawin. Puti lang po, Miss Nora. Dapat silang yung dalawang screen. Nasa other asset kasi siya sa Pero yung kay Chris kasi, partnership. Sa return. Nasa return niya po siya kasi kung makita mo doon sa work papers niya, meron siyang 2025 doon eh. Meron? So may beginning siya, tapos yung ending din niya is ganon. Kasi wala naman siyang in between. Walang amortization or walang nangyaring ganon. Tingnan mo doon sa sa work papers, doon sa non-current asset.
na ano, ECB. Ito yung kay Chris. Wait lang ha, the 500. Okay. Can I share my screen to you? For everybody? Nakikita nyo ba? Nakita ko Nakuha yung ko. screen mo. Buksan mo yung meron ka bang work paper? Yung work paper na ginawa natin? Meron ka nun, yung Excel? Chris, wait lang. Pansinin mo muna yan, oh. Yung ano niya, yung 2.8, 1, ano ba yung 2.525? Naka, 2,500? naka less accumulated amortization din yung 2.5, kaya zero out siguro yung intangible. Dapat, yun nga, yun ang hinahanap ko. And, Kasi na-input ko na siya sa mm, beginning and the amortization sa balance sheet miscellaneous. Pero mm. lumilitaw pa rin siya sa ano ng ending ng Tingnan mo yung ano niya, di ba, 458. Can I share my screen po? sige, Papakita ko lang sige. yung ProConnect ko. Paano ba? Yan o, tingnan mo yung Mag-share. ending niya dyan, is Top, 458, top di ba? screen ka muna, Miss Nora. Teka, stop share. Apo. Opo, share ka para makashare si Marie Chris nung screen niya. Yan, Okay. thank you. Ay, marunong na. Okay. Very good, Miss Nora. Okay, share ako ng screen, ha? Share screen. Shinare ko lang muna yung Stone Pro Connect, ha? Aha. Kung makita mo doon sa ano niya, yung total liabilities and capital niya is 4,586,49. Tama po ba? Kasi andi dito yung ano ko yung Chris, pang-ending ko ng napapalakihan pa ba 2,500. kaunti yung ano? Ito? Chris, Itong Pro napapalakihan Connect. pa bang screen mo? Oo. Ito? Hindi. Malaki na? Yan, Okay. yan, So kung better. makikita Okay, mo yung sige. total liabilities and capital is 4,586,49. Kung makita mo dito sana pala nag-share all na lang ako. Wait lang. Mag-entire screen na lang po ako. I'll stop sharing po muna. Wait lang ha. Wait lang po. Share screen, entire screen. Share. Okay. Kung makita mo to, ito yung 2024, ito yung Oo. 2023, ito yung 25 license held. So, ibig sabihin, andyan dyan pa rin siya. Kung makita mo yung ano ni Chris, ito yung balance sheet niya. Wait lang ha. Nasa taas yun eh. Yan na ba yung One. output? Ito yung output niya. Ito, 4,586,49. Ito yung, yung 2,525. 4,586,49, yung total Pero wala na liabilities siya. and capital niya. Tingnan, wait lang. Baka kako kasi alam mo yun, sumama siya dito. Or, kasi kung titingnan, ano kasi to, tax act to yung ano nila, itong system na to. Tapos, kung makita mo dito sa ProConnect ko, wait lang. Okay man. Wait lang. Di ba, kung makita mo dito makikita ba yung sa ProConnect? Yan o, 4,586,49. Ito yung total liabilities and capital. Kung makita mo rin dito, Doon pa total siya. liabilities and capital niya is 4,596,4. Ibig sabihin, ando doon pa rin yung 2,500. It's a matter of ano lang siguro. Kasi ito, hindi kasi ako nag-input ng beginning dito sa ProConnect. Dinidescribe ko kasi yung beginning. Pero tingnan natin kung i-input ko yung beginning, kung papareho ba dito. Kasi siya beginning, may ending siya May beginning, may ending. Same lang naman. Wala siyang amortization. Wala siyang amortization. Pero Kasi doon kung sa makita, ano, hindi, pero doon sa return ng output ni Chris, meron siyang under, yung sa ano ng amortization. Pansinin mo, Chris, meron. Balik ka dun sa Meron. pinakita mo. Ayan, oh, sa 12B, amortization. 12B. Oo, yan ang ano, kasi kahit na anong Hindi, input ginagawa ko, asa mali? lumilitaw. List of 12B. Less accumulated amortization, 2.5 din. Kasi dito sa ano niya,
Dito sa, andyan pa rin siya, oh. Dun sa ano niya, sa kanyang, Yeah, sa schedule, andyan sa siya. Pero schedule. Sa Pero, ProConnect, merong amortization. wait lang ha, tingnan natin yung ano. 2525. Ano na naman to? Beginning of the year. Beginning of the year, which is ano Aminin ko, to? Marie Ito Chris, yung, simula pa ang end kaninang of umaga. year. Hindi ko siya maano. Ang end of the year niya, si 98337. Kasi sa akin, nagtali naman siya dito sa liabilities and ano ko. Hindi pa other Yung assets sa yun. for, oh, Yung nasa other 98. assets ka. Nilagay natin dito sa Yung ano other siya. assets yung 98 something. Yung, nilagay kasi dito sa parang, other assets. 458,649. So, kung ano din dito is 458,649 yung total liabilities niya. So, hindi ko alam, baka na-transfer lang to. Baka mali yung pag-post ni ano. Kasi, Pero ano ba tong part? 2525, Ito yung W, ano ba tong, itong sa ito may yung, negative 6, ito yung ano present niya, pa din yan. ito yung parang balance sheet niya. Ayun, hindi talaga parang, talagang ito yung balance sheet niya doon sa, kung saang system sila ano dito, nag-input nito. Ito total liabilities niya. Ito yung total assets mo, 458,649. 458,649. Yan ang 458,649. Kasi baka naman, say ito 459 siya. So, nandito yung 2,000. Baka dito, deduct niya dito. What you think, guys? Wait lang. Paano ba to Sa Wait lang ha. 2020, sa 2023 kasi nasa intangible siya. Sa 2024 nandun siya nasa under assets. Kaya siya hindi siya. Na-reclassify siya? Kaya siya nag-reclassify siya ng Oo. 2024. Oo, wala yung 25, nandun siya sa part siya ng 98. 337. Kasi nagiging asset na siya nung 2024 part siya, dun siya sa mapping. kasi nilagay ko dito as other asset. Kasi dun sa mapping, tingnan mo yung BS niya dito. Sa other asset. Yan, no? Other assets siya Ayan, dyan. other asset siya dito. Kaya pagdating dito sa ProConnect, nilagay ko siya dito as other asset. Kaya na 459. 456. So, pero wait lang. Tingnan natin yung 2023 niya. Ito ata Mari yung Chris, yung 2023. yung answer kay binigay ni Chris, yun na yung tamang answer sa balance sheet. Yun yung nakafiled na sa kanila. Parang may difference. Yung sa working paper tsaka dun sa binigay na hindi tie up yung total asset. Napansin nyo? Or ako yung mali? May difference. May May difference. may difference po na wait lang ha. 1,000 something, no? 1132? Yes, 1-1. Yun nga. Parang Yung, 1-3, oo, ganun. hindi ko nga. Okay. Ito Okay. yung kasi yung 1132, na-remember mo Nag-withdraw. yung Yung nag-withdraw na ng partner. may nag-withdraw, tingnan mo sa special Drop allocations. it. Yeah, right. Yeah. 1132. Dito sa special allocation, Ah, ito si Claudia. yeah. Oo nga, Yan. no? Para ma-zero out siya. So pag ang pag ano dito is punta ka dito sa input return, tapos doon sa balance sheet, ah ito. Yan dun sa other decrease, kasi kailangan siya i-zero out, 'di ba? Dun sa other decrease niya. Mm-mm. Tapos makalawa dito ng si Claudia. Tapos pagdating dito sa allocation, itatag mo lang siya dito para ma-zero out siya. Kasi nasa other allocation siya, so para wait lang, saan na ba 'yon? Ito. Yan So pagdating dito sa sa return, check return ka. Forms, tingnan natin si Claudia. Yun nga pala yun. 1. 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
Nasaan ka na, Claudia? Magpakita ka. Yan. Ayan. Tingnan mo yung ano niya, 'di ba? 8872. Doon sa Yan. return ni Chris. Control F. Sorry, saka pumunta M2 ba yun? Oo. Something. Ayan 8872. Ito na yung parang Sige, ano sige. niya. Nagzi-zero out na siya. So, wala na siya kasi nadidissolve na nga siya, 'di ba? Oo nga. Ano, Saan ka dito ako pumunta? pumunta sa balance sheet, Sa M. sa input return. Apo. Dito sa M2. M2 Capital, capital. capital accounts. Tapos meron dito sa baba, meron siyang other decrease. Other decrease 113. na na 1132. Tapos pag i-expand mo siya, pwede kang maglagay dito ng details kung sino siya. Tapos, pagdating mo naman dito sa special allocation, kasi pupunta siya dito eh. So, pagdating dito, maghahanapin mo lang kung sino yung 1132, i-allocate mo lang siya dito. Yan, 1132. Para mag-zero out siya, wala na siyang difference dito. Tapos pag check mo naman sa return, dapat tama na yung nakapangalan na zero out na siya. Yung sa K1. K1. Teka, hold on. Titingnan ko nga yung anong Yeah, impact sa ito yung balance K1 sheet. niya. Zero na. So, kailangan natin yung masagot yung 2.5 ni Miss Nora. Kasi, Miss Andy, meron ka bang input doon kung ano nangyari doon sa 2.5? Andun na. Kasama siya sa other assets. Yeah, 'di ba? Kasama siya sa other Kasama siya. Sa asset. 2024, parang na-reclass lang siya. Kaya doon pa rin siya, 'di ba? Kasi Andun doon pa rin siya. sa work papers Kasi nandoon siya eh. May balances eh. 2.5 dito eh. Balance Balanse naman naman siya. siya. Balance siya. So, hindi susundin yung kay Chris na intangible. Nasa Yung other kay- assets to, Hindi, nasa other intangible. assets nga siya. Oo. Hindi, kasi yun nga. Sumakit maghapon Wait yung lang ulo ha. ko. Hinahanap ko siya. Wait lang ha, check return tayo ha. Pag Forms. in-input mo siya sa tax return. Sige, input tayo ng ha. Dito tayo sa balance sheet ha. Ay, hindi. Balance sheet nga ba? Ay, paano nga ba natin ito Federal. in-input? Balance sheet federal. Ah, diba, hindi ko na alam kung saan ko na siya in-input. Capital. Mali. Chris, ano hinahanap mo? Hindi kung saan siya in-input yung general balance sheet. Federal. Balance sheet pa. Federal. Yan. Dito natin siya nilagay as current, as other asset. Kasi doon sa work papers niya, nakalagay kasi niya dito as parang naging other assets kasi siya. License held na 2.5. Dito sa 2023, hanapin natin ang 2,500 ha. So, doon ako nalito. Ganun ba? Miss Nora, Categorize. paano mo ba siya pinasok? Dapat sa other asset. No, bali yung una, yung ginawa ko yesterday, yung nakaraan Sunday. Other asset. Pero nung nakita ko yung finorward ni Chris na output, doon ako nag-reclassify para mahabol ko yung amount ng nandun sa output ni Chris. Doon na ako nalito. Ito yung beginning. Yan tinan mo yung beginning niya. So Doon from na ako nalito. intangible, tapos nag-list siya. Nilist niya dito. Para mag-zero out na sa intangible. Nag-zero Kaya out pala siya may dito sa dead. Oo, intangible. kaya naintindihan ko na. Kaso nga lang, pagdating Tap- ng 2024, ando doon pa rin siya.
O yun, O, yun ginawa nga. niyong As other other asset asset, na. So, imbis na which is ito yun. amortization sana, reclassification lang sana ang ginawa niya. Kaya lang naging, kasi yung sa output, pumasok siya sa amortization. Dapat po kasi ma-zero out siya, kaya debit, Hindi nga, bali i-credit ang mo ano, rin siya para zero sana na siya. nagkaroon siya ng reclassification lang, pero hindi dapat sa amortization. Intangible. Tapos nag-less, ano siya? Para nga po Dito. ma-zero yung intangible po, maglalagay ka nga po ng amortization. So, 2.5 na debit less credit, zero na siya. Kasi nga po, i-reclassify mo siya ngayon. Kasi kung nasa intangible, hindi mo siya i-zero out, nandun pa rin siya sa intangible. I-reclassify mo nga siya sa others eh. No, kasi ano, hindi ako, Other assets. kung sa accounting perspective, hindi pwede kasing gawin yun. Paano mo siya i-zero out? Kasi nga, Oo, yun nga, yun mali nga. nga yung journal entry kasi siya. Diba? Ito kasi, iba kasi ang nag-file noong 2023, di ba? So, sa kanila ni Chris, ang pinalang nila is Inayos. 2024. Oo, parang Oo, inayos na lang nila. parang inayos na lang nila. So, ito kasi, itong P&L and balance sheet na to, na ganito na yung itsura, ito, makikita mo dito, galing kasi to sa kliyente. I mean, galing sa client to. So, wala silang inano dito. So, ang ginawa nila is nagka-categorize lang sila ng ano, Ng bago, para mas ng maayos. So, sabi naman dito sa ProConnect kasi, hindi kasi ako naglalagay ng beginning dito eh. Puro ako ending, di ba? Kung mapapansin niyo, wala akong mga beginning. Kasi sabi naman ni Chris na disregard na lang muna yung 2023, wag niya nang pansinin. Basta, ang sa akin lang naman, ang goal ko rin lang naman dito is kung ano yung andi dito kay Chris, is mabalanse ko siya dito sa ProConnect. So, ang ginawa mo lang dun, kasi di ba sa balance sheet ng output, may mga beginning balances, doon ka palang nag-input. O wala ka talagang input doon sa beginning balances. Wala akong input sa beginning beginning meaning ending to ng 2023. Wala akong nilagay dito. Dito ako sa ending. May beginning ending lang ako doon sa inventory, which is dito 'yon. Sa costs. May sinabi ba si Chris, wag na lagyan yung beginning? Sabi naman niya, wag na lang daw muna pasinin yung 2023. Hindi ko Ano na lang sa alam ko, 2024. hindi Pero, Nora, kahit naman naglagay ka ng beginning, meron naman kasing 2024 po na balance sheet. So, yung nakita naman natin po na may 2.5 na from 2023, meron pa rin 2.5 naman sa 2024. Ang goal naman natin is to prepare the return. Ilagay mo na rin na may 2.5 pa rin. Kung meron mang yung dun sa, wag mo na lang pansinin siguro yung, kasi since ang ending 2020. balance naman ang kailangan natin talaga i-focus. Tapos yun naman kasi yung ipo-file natin, parang ganun yung ipo-prepare natin. Though nakita nga natin kasi na merong accumulated depreciation nga dun sa 2023, pero kasi nakita naman natin na may balance pa rin yung yung other asset na sa 2024. So hindi natin alam kung anong ginawa ng anong ginawa nila in bookkeeper. between? So ang ano In natin po between. talaga, 2.5 saka 2.5 pa rin. Whatever, ano nangyari sa accumulated, kung paano knows nung accountant nila or ng bookkeeper nila, yun, kailangan po talaga nating i-goal talaga in 2024 na yun yung ipo-file natin kasi ako tayo nga pa yung magpo-prepare ng return. O, Okay. itugma na lang natin po yun. Pero pwede Yeah, mo rin gets ko siguro na. i-note at siguro At pagka talagang tanong natin actual. kay Chris. Oo. Sabi naman niya Oo. na we will go through this pag nag-resume Yes. tayo ng session. Oo. Kaya i-prepare na lang natin lahat ng question Opo, natin. yan nga kasi may lesson. Kaya nalilito si Miss Nora. Pero kasi technically, 2024 yung workout naman natin. Kasi, Basis lang natin yung 2023. sa 2024, dito na siya, nabilong na siya dito sa 98. Sa 2024, kasama siya dito sa other asset. Yun, tama naman. Yung hinahanap nga ni Miss Nora,
nag-dig deeper kasi po siya. Mm. Inaano niya, ano yung ginamit, Yung saan napunta ginamit. yung accumulated depreciation Andito siya. na nagkaroon? Yung 2.5, nandito siya napunta, oh. Pagdating ng 2024, iba na yung napuntahan niya. Hindi na dyan. Yung ganun. Kumbaga napunta sa other assets. Ayan po, Now, Miss klaro Nora. na. Thank you. Thank you very Yan. much. Thank you very much. Ang Klarong-klaro na. i-clarify din natin, i-dig deeper din natin kay Chris bukas. Kay Chris bukas. Kasi at least may additional info at Ah. ano din, mas maklarify natin yung tama sa kanya. Ito naman parang mga naisip naman lang natin na pwede. Hindi naman natin masabing absolute yung ating nasagot dito. At least medyo Tapos naliliwanagan ka na, nag-raise Ma'am ng Nora. hand si Annie. Yes, Adi. Paano nga yung sa nag-redeem? Sa ano, sa special allocation? Oo, paano nga ulit sa K1? Sa pag-input dito, sa input return, doon sa balance sheet M2, capital, Okay. meron doon kasing nakalagay, other decrease. So, nilagay ko lang siya dito sa other So dyan decrease. lang, okay. Tapos in-expand ko lang siya, nilagyan ko lang siya kung sino siya. Tapos, pagdating dito sa allocation, special allocation, kung hindi nyo pa ito nagawa, pwede nyo itong gawin, yung special allocation. Special. Special allocation. Tapos, dito naman sa special allocation, makikita ko, kasi di ba may nakalagay ako doon na Claudia. So, napupunta siya dito. So, ngayon nahanapin mo dito sino si Claudia. So, i-allocate mo lang siya dito. 100% sa kanya, kasi siya lang naman. May percentage dito sa gilid kung 100% yung sa kanya, kasi siya lang naman ang parang nagtitiso. So, pagdating dito sa niya, sa Given yung 100? 100%. Bakit siya kasi we need, okay, dinikit niya kasi doon. Okay. May withdrawal kasi siyang 8,000. So, natira na lang sa kanya, para doon sa capital niya, is 1132. So, kailangan siya i-zero out, di ba? So, ito yung 1132. Kaya kung makita natin yung K1 niya, tingnan natin sa forms, ha? K1, Claudia. Ito. Kung makita mo yung forms niya, tingnan mo. Yung beginning niya is 10, tapos mayroon siyang withdrawal na ganito. So, i-close mo lang siya as other deductions, yung 1132. Pagdating naman dito kay Chris, hanapin natin si Claudia. Tingnan mo yung dito niya. Same naman. Sige. Sige, thank you. I-update ko yung ko. So, sa mga nagtatanong po kung paano po yung allocation, sa mga hindi pa nag-allocate, hindi ko lang alam kung tama ako. Pero sa umpisa kasi, punta muna kayo. Punta muna kayo sa balance sheet. Saan na ba yung balance sheet natin? Input return. Input return tayo, tapos punta tayo sa balance sheet. Tapos itong capital. So kung makikita nyo, meron siyang beginning na total capital niya na 633,007. So check natin kung dito pa siya. Yan 623,007. Ito yung parang beginning niya. So ini-input lang natin dito. Si Miss Mi nagturo sa akin ito. Tapos, meron siyang cash and marketable securities, which is ito yung withdrawals niya. 101,926, which is dito kay Chris, ganun din yun na amount. Sis, parang may nakita ko 623 instead na 633. Baka typo error. Saan? Yung beginning Parang balance. 633 nakalagay sa beginning balance. 633. Ayan, 633 623 siya eh. 623 yung nasa Excel. Yung nasa Excel na nakita ko. Wait lang. Tingnan muna natin dito yung tingnan muna natin dito kay Chris, ha? Kasi parang wait lang. 633. Ito pala yun. Hindi dito. Ito. Ito siya. Okay. Sorry na. Sorry. Erase. Ito siya. Yan ending ng 2023. So, ito kasi yung parang beginning siguro ng 2023. Tapos ito na yung naging ending niya. 2023.
So, kaya 633,007. Tapos, yung 101,926 is, kinuha ko yon. Pag i-total mo kasi yung, isa-isahin mo kasi ng input dito, itong 101. Wait lang, balik tayo dito ha. So, 101,926, tapos ito yung 1132. Punta tayo dito sa allocation. Tingnan mo yung marketable. Ito, 101,926. Ito na yung parang withdrawals nila. Andi dito na. Kung makikita mo rin yung withdrawals niyan, 2993. For example, si Wasel Mohammed, 2993. Saan ba to si Wasel Mohammed? W? Sa baba. Naka-alphabetical ba? Yan. Hindi. Yan o, sa baba. Yan. Yan. 2992, 78. 299 to. 299 to. I-round off mo yan. Magiging 299. 299. 2993. Which is, yan yun. And makikita mo rin doon sa dito kay Chris. Si Boss. Yan ba? Ayan. Yan, 2993. May withdraw siya ditong 2993. Yeah, makikita mo rin dito sa check return. Forms. Tapos yung K1 niya. K1. Ano ba yung si Wassel? Nangunguna yun eh. Ito. 12 to 55. 12 to 55. If it's 12 to 55. Yes, Annalisa. Hi, tanong lang ako. Saan ba mag-i-input ng capital accounts, yung isa-isa? Yung capital accounts. Okay. Oo. Ito po. Punta muna kayo dito sa balance sheet po muna. Balance sheet. Input ka. Yan, so... So, beginning kasi, 633,0033. And then, meron kang marketable security. Ito yung total withdrawals. Tapos, ito yung parang sinarado mo siya. Makikita mo siya dito pag naglagay ka ng special allocations. Hanapin mo dito si 633. Ayan o, 633,007. Which is ito yung breakdown niya. Automatic na siyang magpe-percentage dito sa gilid. Ito, ang breakdown to, for example, ito si Wassel, 20,008. Kung makita mo dito sa ano niya, 20,000, actually 007, siguro kasi, ano to eh, Naka-round off rounded, yun. rounded na kasi to. Ang binasihan ko na lang dito is kung paano na input ni Chris dito yung beginning niya. Dito na lang ako nag-isa-isa ng kung magkano yung beginning niya, which is nagtali naman siya dito sa 633,007. Nakuha ko. I-input mo siya isa-isa dito. Per partner. Okay. So, dyan lang siya i-input. Oo, pero bago po kayo makapag-input dito, papasok mo yung 633. mag-i-input po muna kayo dito sa partners information. Yes, meron na. Meron na. Pag mapasok nyo na yung partners information, tsaka nakapasok na kayo dito sa balance sheet dito, M1, M2, sa capital. Kasi yung mga amount dito kasi, mapupunta kasi yan doon sa allocation. Yes. Dito. So, yan, i-fill in mo siya lahat. Tapos ito yung withdrawal niya, i-fill in mo rin siya kung magkano yung withdrawal niya. Ang amount dito, nag-base ako dito sa amount na binigay ni Chris. Ito. Yung sa niya. Kung magkano yung na niya. Umpisahan mo nga, Kasi, Chris, like for example sa partner 1. Kasi di ba yung sa recourse at saka non-recourse, kalimutan ko kung paano mo na ulit ginawa. Pwedeng paulit. Sorry ha, ito sa slow lang. okay lang po. Ito naman, di ba ito sa withdrawal, iniisa-isa ko lang siya. Gamit ko na lang dito yung kay Chris para hindi na ako tumingin dito sa Excel. Kasi yung Excel kasi may something point difference kasi.
So, binasihan ko na lang dito yung kay Chris. Parang So, nakakahiro yan sa Excel, di ba? oo. So, dito, like for example, itong si Wasel. Sino ang umpisa nito? Ito, si Wasel Mohammed. Yan o. Yung beginning niya is 20. Ay, wait lang. Pwede, manusan ko na lang to. I-zoom nyo na lang. So, ayan. Ang beginning niya, which is dito, makikita mo, yung 633. Input mo lang siya, 20008. So, lahat ng may beginning, input mo lang siya dito. Tingnan nyo na lang yung beginning amount dito. Tapos, pagdating naman sa withdrawal, dito yan. Yung withdrawal din, yan, 2993. Withdrawal. Tapos, yung losses naman niya, hindi dito rin yan. Ordinary loss. I-input mo lang din sila. Kasi itong 148,276 carried forward, binabato niya dito from doon sa in-input natin na P&L, diba, na may negative 148 siya. Mapupunta rin kasi siya dito. So, i-allocate mo rin siya. Para kung say, kung magkano yung ano nila, ano din. Ito na lang din, ginamit ko na lang din yung kay Chris. Nilagay Yung yung share details share ng of loss. its partners. Doon sa allocations lagi. Yes, 148. Tingnan natin kung meron ba dito sa 148. Yan o, meron naman dito, 148. Actually, ito talaga yung susundan nyo yung Excel. Papunta doon. Kaso nga lang, may difference kasi na point something. So, sinunod ko na lang yung kay Chris. Pero pwede naman, sundin nyo muna ito. Tapos pag may difference kayo, saka nyo na lang tingnan yung kay Chris kung magkano yung inano niya dito. Okay din naman. Same kalalabasan lang. Meron pa pong question? Tanong ko lang, Tapos strict ito yung recourse pala. Ito yung non-recourse. Ito yung 680. Nandito din yan. So, lahat ng andi dito na non-recourse na i-fill in nyo lang din ulit dito lahat. Tapos, ito namang recourse, nandito din sa recourse, i-fill in mo rin, i-fill in din lahat. Yung iba kasi wala. Like for example, ito wala. So, wala siya. Basta kung ano meron dito, for example, 1. So, mag-input rin kayo ng 1 dito. Tapos, kung tingnan nyo dun sa check return, dapat tali mo siya. No? Muscle. So, 3.16. 3.16. Marie Chris. Yes. May question po ako. Kasi kung punta po tayo dun kay, isa na partner 1 po. Ito. Oo. Si Wasel? Oo, sige, laki yan. So, yan, So, kay Christian or sa'yo? Sa akin to, yung ProConnect. Ito yung kay Asa? Chris. Ito yung kay Chris sa partner 1. Teka lang, 476. Ano po yung number, nasa taas, yung number 1? I mean, yan, 4686, no? Tingnan mo. 4686. Napansin mo, yung number 1, ordinary business income. Di ba? 4760, tapos akyat ka dun sa taas. Dito sa kay 4686. 4686 ordinary business income Oo. loss. Oo nga. Pero, 760. oo, no? May difference, no? May difference siya. Oo. Nung tiningnan ko rin yung nung tiningnan ko rin yung 2023. 23. Oo. Tie up yung dalawa. Ito baka naman kasi maisip natin lahat na dapat ba yung net income noong nandun sa partner analysis, dapat ba laging equal siya sa number 1? The answer is no. Kasi sa case na ginawa natin, wala tayong reconciling items. Ano yung mga example na reconciling items? For example, meals. 'Di ba? Wala tayong ganun, 'di ba? Wala tayong 50% ni meals. Kaya pretty straightforward. I think sa first tax return din nila noong 2023. Kaya yung number 1 na sinuturo ko, kung titingnan natin 2023 tsaka yung sa partner analysis, equal yung amount. Sa case natin na ganito, ang ko rin, kung wala tayong tax reconciling items, iniisip ko, pwede akong mali. Sa inisip ko, dapat din ba equal yun?
dahil ang lumalabas lang dito is rounding off error. Pili ko nga rin rounding off error din lang to. Diba, Pero no? sa akin naman, 4760, nagtali Oo, naman siya. alam mo Sa ba't kanya lang 4760 yan? 2686. Marie Chris? Kasi Kasi, in-input ko siya. oo, yung Mm-mm. which is, dapat talagang gawin yung partner allocation. Yan, yung Meron. special allocation. Kasi pinupull out niya kung ano yung nilagay mo dyan. Kung ano yung nilagay mo dyan, siya yung ipupull out niya, yan ang mapupunta, ma-auto-populate dun sa K1. Kaya very important sa ating lahat na magbe-base pa rin tayo sa Excel para masanay tayo pag gumawa talaga tayo ng actual 1065. Yun yung proper way para ma-master natin paano na talaga i-input yan data, yan tama, yan data na yan doon sa 1065 Ayan already. para mas ma-master natin. So, yun yung ano ko dyan, yung isa kong tanong, I may be wrong. Tapos, isa pa, Miss Chris, di ba naalala mo yung sa recourse? Kasi ito yung part na, Oo. oo. If you will notice last week, di ba sinabi ko sa inyo 40. yung ending ng 2023 ng sa recourse is the beginning of 2024. Now, if you will notice, sa balance sheet natin may liability tayo, di ba? So, dapat meron din tayong ending. So, we have to identify ano yung recourse at non-recourse liability. Tingnan mo, madam. Yes. No? So, that means we have to also indicate dun sa special allocation magkano yung recourse at non-recourse. Sa case ko kasi, nilagay ko yata siya lahat sa ano? Nilagay ko siya sa... Ako ba siya nilagay? Nilagay ko yata siya lahat sa... Tingnan ko muna. Parang kinapi lang ata to, no? Nung recourse and non-recourse niya sa 2023. Same lang ng 2024 eh. Oo nga, di ba, remember, yung ending ng 2023 ay beginning ng 2024, right? 2024, Pero yung yes. ending, we have to put new numbers kasi we have new liability. Di ba, may updated liability tayo. So sa case ko, ang ginawa ko, yung total liability nilagay ko sa non-recourse. Dito. Pero tama naman siya. Ano naman siya. Wala difference. Ay, kasi itong That's the 21.5 to beginning. 7. Oh, itong 21.5 to 7, in-input din kasi natin to eh. Di Oo, ba? tama. Remember? Tama ka dyan, yeah. Pero you have, Remember na nag-input tama input ka dyan, return pero, tayo. oo, pero tingnan mo, my dear, punta ka madam po sa special allocation. Meron akong i-share sa'yo. Pag pumunta ka po dun sa, kasi if you will go to non-recourse, i-click mo yung add. Dito. There. Oo. Tapos punta ka sa, kasi sandali lang bago ko ipaklik sa'yo. Pindutin mo muna yung non-recourse sa left mo. Yan. Anong nabasa natin? Beginning, right? Share of Yes. liability is beginning. Okay, what we need to pull out yung ending. Kasi dapat makuha niya yung ending eh. So, click ka ng add. Punta ka madam ulit po doon. Ito, add. Ayan. Tapos kunin niyo po yung share of liability sa second line. Ito. Opo. Ano mo lang po yung ang tawag doon yung yan para makita Ending. ending there. Oo. Sige, pindot lang. Tapos non-recourse, Recourse. add there. Pero dapat dito sa ano, hindi kasi doon sa ano tawag dito, para may lumabas diyan punta tayo doon sa M ulit. oo. Sa M, ilagay natin doon yung ano, yung yung total ending ng opo, liabilities. ng recourse. Lang. Saan nga ba tayo nag-input nun? Tingnan mo share of liabilities. Doon sa balance, ayun o, ayan. Share of liabilities. Tapos punta ka sa ano, Ito yung yung non-recourse, yung ending.
Yung ending. Dakat ka Ito. Oo, diyan mo ilagay yung amount. Teka lang. Magkano ilalagay nyo? Yung total liabilities. Magkano total liabilities? Liabilities. Ito 76. O sige, kung 76. Ay, current lang pala. Ay, tama. Wala namang din non-current. 76,975.88. So that's 76,976. Ah, 76,976. Pero tingnan niya natin dito kung meron siyang allocation ng liabilities. wala siyang allocation kasi Wala. i, I-input mo pa siya. Ano ang siya. pangalan nito. Ano bang ginawa ko dito? Wait Sige, na, sige. isulat mo dyan. Isulat mo dyan yung 76,976. Tapos, yung recourse niya, Wala. wala Pero may siyang analysis yan ha, kasi may difference yung dalawa. Kaya Ah, kung nilagay siya sa non-recourse kasi yung beginning, kung ano yung naka-plot sa beginning, yung mga due from niya sa mga subsidiary or sa sister company niya, naka-same yung amount eh. Di ba non-recourse siya last year? So non-recourse din siya this year. non-resources year. Oo. So, um, try kang punta ma'am ng special allocation. Dito tayo sa, Tapos non-recourse. O, wala pa din. Ba't ala? Anong tawag dito? I-refresh. dito sa dito pala siya. Ayun, Sa taas. ayun, nasa taas. Yan. So that's the time na, 76,976. oo, ipa-plot natin based dito sa new, Tingnan natin ha. rate. Tama? Yun sa column G. Yan, Columns. tama. Column G. Kasi that's the new rate. Kasi si Claudia, umalis sa partnership. 633. Ano ba si Claudia dito? So, we need to Zero add na siya. additional Tama. column. No? So, 24. So, i-add natin dito na Ayan, lang tama tayo. dyan sa E. Insert tayo ha. Column. Tapos, ilagay sa taas yung 76. Lagyan na lang natin dito kunyari. Oo. Kung magkano Natin ilagay sa, natin dun sa lagyan na lang natin ng liabilities. Pa naman, Chris. Parang ang liit ng column, my dear. Ano na yung mamaya. Ayan. Yeah, okay. Tapos, dito lang muna natin ilagay yung 76,976 ba yun? I-plus mo na lang para hindi ka hindi tayo plus mo tapos i-plus mo tapos hanapin mo magkano yung total nun. I-link mo kung anong amount. Yun ba yun? 76,970, ayan. Oo. O sige, i-plus mo na lang. Ay, wala. Plus, there. Okay. Tapos, i-ano mo na lang, ito. i-formula mo. No, sa 2%. Ito. Ay, mali. Wait lang. Okay. 76. 76 times 2%. 2%. Yan. Dito. Wait lang, There. ha? O then, i-drag Iyan ako lang. na lang. Oh. H, ano to? H2? Lagyan mo ng dollar sign, yung F. H60 ba to? Yung F, ang lalagyan mo dollar sign. F55. Dollar F, Diba? dollar 55. There. Di ba, ano? Para hindi gumalaw. There, very nice. O, tapos. Tama. Wait There. Point. Yan, alam na. Sige. Wala. Si Claudia. Thank you, ma'am. Ang dami niyang ano lang. Dami niyang partners. Partners and current. Okay. Okay. Alright. Tapos yung 76. amount na Okay. yan. Tapos itong amount na to, ito yung anuhin natin. Tama po. Sino ba? Kaso naka-alphabetical pala to. Abdul.
Ha? Alam niyo yung ginawa ko dyan? Hmm. Based dun sa number yung dyan sa partner. Di ba kunwari si Wasel number 1. Nilagyan ko ng number dun sa Excel. Parang, Yung number 1, number 2, number 1. ganun. Magkaka-Excel. Lagyan mo siya ng number 1 dun sa ano. Tapos ano na lang, no, Para alam ko, maglagay ka pa additional column dyan, Chris. Kasi, gagamitin mo, hahanapin mo ulit dito na lang. sa another column. Ito na lang. Number, No. Kung ano Wasel yung pala number to. dun sa Excel, sa Wasel. ProConnect. Yan, lagyan mo si Wasel number 1 siya. Yan ang sundan mo para hindi. Yan. Akyat ka pa ng 1. Yan, 1. 1. Tapos si Stephen, yan, 2. 2. Ayan. Si Felicia Felicia. McVeigh, nasa taas. Yan yung Smith yatang Felicia. Sino siya? Akyat pa, my dear. Ayan, si Ito Smith. pala. Si Smith. 3. Mm. Tapos, ito si Patrick. 4. Saan ka, Patrick? Pero, wait lang ha. Tingnan natin muna yung checklist. Wala siyang ending dito, no? Wala siya. Beginning lang. Ay. Oo nga, 24 to eh. Wala siyang ending. Wala nga. Wait lang ha. So, saan nga ba tayo? 4. 0 now 5. Si Albert 6. Wait lang. Pinapahirapan ko sarili ko na. Hindi ba ito masort? Hindi ba itong F? Cancel. Ano tayo? Start next. Ay, filter na lang. Kaya ba ito i-filter? Tanggal na natin ng... Ay, hindi rin. Ayan niya. A. I-try mo kaya i-select yung sa column H, yung ano, kung makukuha mo. Ang lalabas lang Or number. puro percentage. Ayaw eh. Ayaw. Hindi, kahit pag Yun na lang. itatapat mo dun, ayaw. Yung sa, Yun na lang. Parin na lang natin to. Tingnan natin kung ay, ayan niya. Buo siya. Kasi naka-grouping siya. Pag itanggalin kaya tong grouping na to. Well, anyway. Kasi, meron pa naman siguro tayong last no. 3, 4, 5. Sino nga ba itong 5? Si Ronald. Six, si Albert. Mali.
Sunod, 7 si 8. Si ANC. ANC dyan. Name yun. INC, I think initial yan ng isang partner. Oo nga. Sino ba? Si Isaac ba? I think so. Parang ganon. Actually, Kaya nagano pala. lang ako dyan eh. Click lang naman ang sabihin. Pero Si premium. makikita sa percentage niya kung siya yan. Premium. Wala. Sino ba si premium? Si premium. Si premium ay si... Ano pangalan? Open files. Premium web. Si premium. Balikan na natin si premium. Si Pedro. Pedro Pedro Lopez. is 9. Si James is 10. James Wilson. Yung isang James. Si Jeff. Si Jeff like 11. Tapos, si Tad ay 12. Si James 13. Tapos si RMC. Ay, ito si RMC. Sige, mamaya ka na. After mo. Si 15. Tapos si Harry 16. Si Karen 17. So si Omar. Michael 19. Si JTL. Sige, pangalan yan. Si Linmark. Ganun ba? Claudia, wala na yun. Charles. Charles Calandra, 23. Si Person Carter.
Pearson. Ay. Diba naduling na? 24. Si Gloria, 25. Diba ako, naghanap na lang pala ako, tapos dininput ko siya diretso. So anyway. Tapos si James, 1. Ay, sino isang James na Bunny? Kathleen pala siya. 26. Tila. 25, 23. 25, 3.23. Okay. Ano na talaga. 20 silence. Ano din, no? Try natin. Ayan. 1, 2, 3, 5.55. Si Pearson. 4.942.21. Si Charles. 4.942.21. Tapos, ito si Michael. 4.942.21. Tapos, ito si Omar. Same. Tapos, try 7. Ito. So, 1.11. Tapos, si Abdul. 1,482.66. Tapos, James H. 1,235.55. 65. 1,853.33. Si Jeff. 4,942.21. Tapos si James M. Mali. Sino ba ito? James M. James Simpson. 4,942. So James Simpson, 3,706.66. Sa Pedro. 3,706.66. Si Albert. 1,235.55.
4942.21. Capture. Itulis siya. Mr. 471.11 to Russell 471.11. Ito problema natin. Sino si Premium? Ito, Pearson, si Roger Lapimo. Wow. Di pa? Sino to? SMT? Oh, service. Ang kanyang 1.5. 80. Wait lang. Ito, 12,000 na lang difference. So, ang problema natin, pag-identify kung sino si Premium. Dito. Miss Min? Alam mo ba kung paano Yes. mag-identify dito? Sino si Premium dito? Teka, anong numbers na doon? Tingnan ko yung working paper ko, Tingnan ko. Premium is number Anong number yung nawawala sa inyo? Anong line? line 20, 21, Hindi, sorry. Seb- Anong line dito sa Excel? Ano? Ano bang line to? Okay, start tayo dito kay Joseph. Anong Line line? 96. Line 96 ko is 20. 20 Oo. lang ha. Tapos si line 72. 72. Si 8. Line 8. Okay. Ano Si pa? line 105. 105. 21. 21. Line 123. 123. 14. 14. Okay na. Alright. 14 to 471.11. Pinawad na ako maghanap eh. So, siya hanapin. Ay, insistor. 7. Saan si 7 dito? To 100.44. Tapos si 8. 1235.55. 20. 1729.77. Tapos si 21. So, ito na siguro yung ang tawag nito? Balancing figure. 21. 4942 sarado.
Ayan, balanse naman na siya. Wala na siyang difference. So, tingnan natin yung ano niya. Ay, wala pala tayong non-recourse, no? Tingnan mo sa check return kung pumasok yung ano, yung ending. Ending. Mag-test check ka ng isang K1. Bakit may critical diagnostic ka, no? Ano kaya nandyan? Ano to yung filing? Electronic filing. Yang sa ilalim. Ano kaya yan? Yan mga electronic file. Alright, got it. Oo. Sige. Tingnan lang muna natin yung K1 mo. Tingnan natin kung meron ng balancing ending. Kunyari si Wassel. Meron na siya. Very Ending. nice. Non-recourse. Very good. Wala lang tayong recourse. Hindi. Kasi wala talaga tayo nilagay na recourse. Kasi yung recourse, ang purpose niyan, yung debtors, rather yung lenders, they can chase sa personal assets nung nung pangalan nito, ng mga partners. Kasi yung kung papansinin mo yung last year, payable yun sa GP, sa general partners. Anyway, hindi ko masyadong ano yan. Kasi parang itong partnership na to parang more fun to Fun related. So very good, no? Ang galing-galing ni Marie Chris. Very nice. Teka, ano Min pa ang ba? magaling. Ang galing ni Miss Min. Ikaw ang ikaw ang nag-dictate. Taga-navigate lang ako. Teka, tingnan natin. Ano pa yung kakulangan yan? Tingnan natin. Akyat lang, my dear. Ano pa ba yung dapat? Yung sa May 1065. Meron ako i-share ako. Sa 1060, baba ka ng konti. Sige, baba ka pa, madam. Baba pa. Sige. 101, 140. Ito. Baba. Hindi kasi hindi ako nag-beginning Hindi, tama. Kasi yung akit ka na, yung nakikita mo yung nasa taas, yung 17612, yan. Okay. So, ganyan din ba ang answer ko? I think ganyan din answer siguro. This is individual. Kasi isa rin yan sa chine-check Yung 74. Ay! 17611. Analysis net income. Hindi, my dear. Wala. Sorry. Tingin ka, punta ulit tayo doon. Kasi ang ginawa ko naman dyan, inanalyze ko yung kasi takot my dear doon sa 1065. Yung ano na yan. Kasi importante din siya. Yun nasa alright, sandali. Okay. Ibig sabihin niya, Marie Chris, yung 2020, yung 2023, pag binuksan mo yung 2023, tingnan mo, yung apat na yan ang may laman lang, di ba? Yung 2023. Tingnan mo. Ayun na. Alright. Akyat. Ito. Yan. O, di ba? Apat ang may laman. Ngayon, anong ibig sabihin yan? Siyempre, alam na, very yung corporation, yung partner na tinag natin as corporation, tama? Yung meron dito ang disregarded entities ang disregarded entity dyan, yun yung nominee. Bakit ko nasabi? Kasi nang tiningnan ko yung 2023, minap ulit yung 2023. Paano ba yung mapping na yun? Lahat na may disregarded entity ng 2023, pumasok ang balance niyan doon sa nominee column. Yan. Yung partnership, alam natin yung partnership na partner na ang entity type niya partnership, di ba? Yeah. Pero individual passive, ito yung mga individual na hindi disregarded. Individual. Pero if you're going to check yung iba kasi yung nasa schedule K miscellaneous yan Pero I think doon sa nominee parang meron yata na miss. Ewan ko baka ako mali kasi balance ko sa nominee 49,266 49. Baka meron akong hindi nalagyan ng isang doon sa umpisa. Baka meron. Yung kay Stephen Yang. Tingnan mo lang kasi yun lang ang yan lang yung natin tsaka individual Punta tayo dito sa punta tayo dito sa information nila. Yun yung ko lang ha.
Input return. Kasi alam ko yung tatlong sunod-sunod si Wassel, si ano, meron siyang disregarded ata na hindi ko nalagyan. Oo, kasi yun yung ano. Partners information. Si ano, si Wassel. Hindi, si individual yan si Wassel. Yung si Stephen Individual to Yang. eh. Wait lang. Si Stephen Yang yung disregarded. Partner number 2. Umpisahan natin si yan, si Wassel kasi individual. Si partner 2. Ayun. Ay, hindi. Yan, Hindi no? naman siya Hindi, yan, no? Individual. Disregarded individual yan. pa rin. Disregarded yan, hindi lang na-tick. Hindi lang to na-tick dito. Pero disregarded siya dapat. Oo, disregarded yan. Kasi, Wait lang. dapat siya may tick mark eh. Tingnan natin yung 23 niya. O, tingnan mo nga. yung 20. Diba? Hindi nga siya na. Kaya pala hindi ko siya nailagay kasi nag-base ako dun sa 24. Oo. Oo. Pero dapat pag maglalagay tayo sa wait lang ha. Stephen Yang yun, no? Oo, Stephen Yang. Dapat dito. Disregarded. Tapos punta tayo doon sa K1. Miscellaneous. K-1. Tama. Ayan. Tama. Yeah, Ayan, tama. Tapos hanapin natin si ano. AIN niya. Di baba ka pa, my dear? Bababa pala yung disregarded entity. Ito. Sige pa. Yan ba? Yan. Ito Meron yan. na pala. May laman na. May laman na pala Pero lagyan mo siya. na individual yung select na yan. Kasi pag wala, akit ka man. Ayan. Lagyan mo na individual yan. Yan. Tapos balik tayo dito sa Tingnan mo nga kung return. gumagana tayo sa check return. Kasi one way for, baka I may be wrong, pero paki-check nyo rin yung 2023 kung tama yung proseso na yung mapping. Kasi yun sinundan ko yung mapping nun. Kaya ito din yung lumabas sa akin. Tingnan natin sa 1065 yun, no? Oo, 1065. Sa baba. 49. Ayan, 49. Ayan, swak na tayo sa banga. Para na tayo answer. Swak sa banga. Very nice. Alright. Very nice. Galing. Ano ba? Kasi 24 ito. Hindi ko na-tick no. Dapat pala ano siya. Oo. Filed pala man na nila to. Hindi ata. Na-file na ata. To, about 2024 to eh. Ba, walang daw ko. Oo, ito nga yung ano. Na-file na to. Yung 23 niya. Ano ko lang, expression ko lang yun na, joke. Sorry. Joke, expression ko lang yun. Ano ba sabihin ko? Pero, yan. Isama natin to sa, sa question number 2 kay Chris Bucals. Oo, ang question number 2, it would be, tama po ba na naglagay kami ng non-recourse? Kasi ano siya, so, di ba naalala ko, parang may naalala ko isa yung ano niya, nasa partnership, even the liability has to be accounted for. Naalala niyo yun? Or baka na naginip lang ako, saan ko ba narinig yun? At saka kasi, meron siyang 2023, meron siyang wala siyang 2024 ending. So, dapat meron. Kasi may liabilities pa rin siya ng 2024. Oo. Kasi may binabanggaan yan yung basis na worksheet. Hindi ko alam kung merong lumabas sa inyo. May lumabas sa inyo yan sa bandang taas. Ba't sa akin may lumabas? Saan? Nasa right side ba yung sa'yo? Akit ka ng konti. Ba't ang lumabas lang sa'yo hindi, nasa left side. Yung sa input. Tama ka. Hindi yan. Yung sa selection sa input profile. Yung minumove mo na K1, yung dayan. Ang nakikita ko lang ito. Oo. Ang nakikita ko lang sa'yo si akit ka nga, my dear. Akit ka pa. Akit, my dear. Akit. Ang nakikita ko lang na basis worksheet sa'yo, si Wassel. Ako ang meron no kay Stephen. Dapat lahat meron. Hindi ko alam bakit hindi lumalabas yung iba. Wait lang. Dapat meron pa dito. K1 yan eh. Yung K1 na yan talaga yung pag pinarent kasi yan,
Yan yung dinidistribute sa mga Oo, partners, di mga ba? partners. Yung basis Wait, na yan, wait lang. um, Kailangan ata, saan ba ano nung, hindi ko na yan calculator alam. tayo ha? Kasi sa akin, Kasi dapat meron tong mga worksheet tong mga partner na to eh. oo, yan hindi ko yan mapalabas eh. So, kung Kasi mapalabas mo, ito meron. Wait lang ha. so sa, ano yan, assignment natin lahat. Assignment natin lahat paano mapalabas yung worksheet niya. Oo, actually yung basis worksheet kasi sa basis worksheet din, try mo mabuksan mo lang, may ano lang ako, may konti lang akong i-share. Saan Kasi doon? doon Ano ka ulit bubuksan ko? check return ka, ma'am. Tapos buksan mo yung basis worksheet ni Wassel. Sa forms, ayan. Ba't may Delaware ka, no? DE? Oo. Merong DE na partner eh. Hindi, yung Delaware na ano, Delaware na state. Tingnan mo, may DE ka na. Ayun nga, may DE na partner, di ba? Ha? May partner na DE. Meron ba? Ba't ako wala? Baka ito si Wassel naka-DE. Hindi, bakit ka may, hindi, I mean yung E na Delaware. Anyway, yung ano na yan, yung worksheet na yan, yung basis na worksheet na yan, one way nyo rin i-analyze din yung partner analysis. Tapos baka isipin nyo, bakit 18,805? Pero ibaba mo pa siya, Marie Chris. Yan, yung 14, di ba ending niya, 14,045. Tingnan mo yung sa partner analysis ni Wassel. Yung sa K1, sorry. Tandaan na natin 14,045. Yung K1 ni Wassel, yan. Baba ka. Tingnan mo yung balance sa ilalim. 12,255. Ano difference niyan? Ang difference niyan yung beginning ba, yung non-recourse na 680. Non-680. Oo, tingnan mo. Okay. I-compute mo, my dear. Yun yung 618 difference. Less mo yung K1. 12, 12,255. 12,255. Sa akin, 12,257 eh. 1,790. Sorry. Yung 1,719 difference ng 680 tsaka 2,471. Ito. Yung net, net change ng liability. 471 minus 680. Yan yung 170. 171. Yan yung Diba? difference niya. So, isa din siya sa, Pero ina-analyze. bakit ito may basis worksheet siya? Yun nga, ako nga, ang basis worksheet ko nga, 6 lang. Sa'yo, isa. Hindi ko alam anong mga napindot dito. Hindi. Baka meron tayong mag-return nga tayo. So, that's my sharing for tonight. Thank you po. Ito, partners basis worksheet. Siya lang kasi nilagyan. Ay, yun the rest wala. So, dapat maglagay tayo ng beginning. Kasi ito, beginning to eh. Oo, lahat pala. Oo, yan pala yun. Yan pala Nice. yun. So, partners basis method. So, dapat dito pala tayo naglagay ng worksheet niya. Mga beginning balance niya. Kunyari lang. Sino nga ba to? Si Stephen Young. Diba? Beginning niya. 08. Tapos, mahirap nito eh. Tapos, si Felicia. So, si Felicia. 30,011. 30,011. Tapos si Patrick. Sunod lang naman to eh. 40,015. Tapos si Ronald. 40,015 din.
Tapos si Albert. 10,004. Tapos si high-end store. 17,006. Nakalagay pala siya, mandatory. Tapos si premium. 10,004. Tapos si Petro. 3717. Tapos si James Simpson. 30,011. Tapos si Chef. 40,015. Si Pat. 15,076. Tapos si James. James H. 3004. Si RMC. 2008. Si Atul. 5004. Si Harvey. 2008. Tapos si Karen. 2015. Tapos si Omar. 40,015. Tapos si Michael. 40,014. JTL. 14,007. Tapos Sigma. 40,014. Ay. 40,014. Yeah. Zero. Tapos si Charles. 39,073. Si Pearson. 40,014. Si Gloria. 10,004. Si James, last one. 15,006. Diba? Yun ang natin check return. DE kasi dito. Alam ko may partner kasi hindi DE. Check na natin later. Ayaw na niya mag-focus. Ayan na. May worksheet na lahat.
Ang dami. Ang dami, oh. Grabe. Pagka pala maraming partners. Grabe, ang daming gagawin. Oh, no. Oh, Okay no. lang kung walang ibang gagawin eh. Nakakatawa mag-input. Ang problema, sigit-sigit Correct. lang sa work. Puyat na naman. So, ayun na nga, guys. Galing. As we progress. Galing-galing ni Miss Min. Buti na lang nandyan. Buti na lang, dito si Miss Min. Dalang tandem nga ni Marie Chris and Miss Min. Yan si Miss Min, hindi mapakali yan eh. Akin pa nag-message eh. Miss Min, yan na. Okay naman na. Alright. Thank you. Masaya yan, daming ginagawa ngayon. Iki-question na lang natin to kay Chris bukas kung ano. Oo. Matrabaho talaga yung partnership. Pero very important, wag natin kakalimutan. Actually, ako rin hindi ko alam coming from experience, hindi ko alam yung allocation. Talagang kailangan i-fill out. Ako hindi ko maalala. Kasi I'm using dati Pro Series. Tapos yung Pro Connect, hindi ko alam. Sinabihan ako na pinifill upan niya yung allocation kakalimutan. Yung pala, nag-auto-populate yung info doon sa K1. Yun. Tsaka sa partner analysis. So, yun. Yun ang kakaiba, no? Sa ano. I-try natin to sa Drake. Oh, kakaiba siya kasi ang tax act, ito yung sa kina Chris, wala siyang worksheet analysis. Ito na siya. Yung sa K1 lang. Ito. Sige, Tax try act ko. to na tax act to. Try natin kaya sa Drake. No? Sige, ikaw naman sa Drake. Di ko. Ay, Diyos ko, parang wala akong trabaho na. Another brave soul. Another brave soul. Sino kayang magdi-Drake? Si Annie daw. Annie. Magdi-Drake ka, Annie. Wala ako. Hindi may Drake experience dito. Di ba meron may Drake experience? Ako hindi ako, meron di ba nung nag-Drake Carlo ka? Oo. Meron tayo dati Parang kasama si na Miss may Cha? Drake eh. Si Miss Cha yata, yung Chavez. Si Miss Cha ba yun? Oh, basta meron yung nag-ano sa atin ng Drake eh. Please, brave soul. Si Melissy na lang. Ikaw na mag-navigate, Melissy. Input mo lang naman ng mga mga information. Meron namang No. may worksheet. Not now, Oo. not now. Medyo may... Hindi ngayon kasi mag-alas 9 na. Hindi ko kaya this week. Medyo madami akong kailangan. Sorry. Saka di pa ako tapos niyan, Chris. Ano pa, habol ako. Not now. Try natin. Meron ng Drake, please. Ano naman, show up. Dapat from scratch din siya mag-input ba? Para masundan natin kung paano siya i-input sa Drake. Or si Next Minerves. week, Drake tayo. Ay, si JR. Si JR and Minerves. Minerves, ano? Pwede rin naman ako mag-navigate ng Drake kasi from scratch naman ang input. Basta may kagaya kay Miss Min, mag-navigate pero may tutulong kung saan siya i-input, di ba? Hindi ako marunong mag-Drake, sorry. Yun sorry na ako dyan, na ako. So, yun, guys. Kung may mga question kayo, ipunin na rin yung question natin. Tanong natin si Chris para maliwanagan tayo sa gusto nating malaman. Coming more practice pa daw. Gaming more practice. Si Annie mag-input sa Drake. I-input naman from the scratch Pwede na yun. Pero hindi ngayon. Pag may tayo ulit. Pag meron tayong like ganito, walang session. So, pwede tayong mag-practice. Wala pa ako. Hindi ka pa nakapag-install ng Drake? Aralin ko pa kung paano. Wala kasi ako nung di ba, sa individual. VPN. Kasi kailangan mo pang mag-VPN nun para makuha mo siya. Huwag mong kalimutan, ang lahat ng state i-install Huwag kang mamili. Dapat all states. 50? Oo, dapat lahat yun para makapture niya pag nag-i-input ka ng makapture niya dun sa nag-i-input ka ng address nila. Thank you, everyone. See you tomorrow. We are back. Welcome to the U.S. Business Tax Preparation course brought to you by the Borderless Accountants. We are inviting you to join our community. Live training backed by U.S. CPA firm, recorded, replayable, and most importantly, it's free. To join, like and follow us on all of our social media handles from YouTube, Facebook, TikTok, and fill out our unified Google form to gain access to our exclusive BA lobby on Telegram. Want to be an intern or have the potential to be employed by our partner firms? Join us on www.borderlessaccountant.com so we can monitor your progress in our courses real
real time. See you there!